And purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na maibahagi muli ang kanyang mga salita. So ngayon po ang title po ng ating mensahe ngayong gabi is I Long for You, Longing for God. So basahin po natin ang ating teksto po, no? Galing po sa Psalm 42 verses 1 to 11. Sa verse 1, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Verse 3, my tears have been my food day and night, while people say to me all day long, where is your God? And then sa verse 4, these things I remember as I pour out my soul, how I used to go to the house of God under the protection of the mighty one with shouts of joy and praise among the festive throng. Verse 5, why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God. Verse 6, my soul is downcast within me. Therefore, I will remember you from the land of the Jordan, the heights of Hermon from Mount Mizar. Verse 7, deep calls to deep in the roar of your waterfalls. All your waves and breakers have swept over me. By day, the Lord directs his love. At night, his song is with me, a prayer to the God of my life. Verse 9, I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why must I go about mourning, oppressed by the enemy? Verse 10, my bones suffer mortal agony as my foes taunt me, saying to me all day long, where is your God? The last verse, why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming banal na Diyos, maraming salamat o Diyos sa iyong mga salita right now, Panginoon. Tukuban mo ka ng banal mong Espiritu, Panginoon, at gamitin mo ang aking mga bibig. Take over, Holy Spirit, at this very moment. We appreciate, we honor you, O God, your holy presence in our midst, Lord, in this holy space na magkahiwa-hiwalay man kami ng lokasyon, but we are connected to the Holy Spirit. Let your Holy Spirit give us wisdom, Panginoon, empowerment, Lord, na hindi matatapos ang fellowship na to, Panginoon, na hindi kami nabubusog at nia-apply po namin ng iyong mga salita. Let our souls, O God, thirst for you after this message, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ihanda mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, na muling ma-revive, Panginoon, ng iyong mga salita sa tulong mo, banal na Espiritu. We love you, and all the glory and honors to you alone. In the name of Jesus, we pray. Amen. Praise God. So dako po tayo sa ating mensahe. Ito po ay galing sa Psalm 42 verses 1 to 11. Sabi nga po dito, for the director of music, a maskil of the sons of Korah. So bigyan ko po kayo ng konting background. So ito pong Psalm 42 na to, ito po ay isang maskil ng mga sons of Korah. Ano ba yung maskil muna? So kung titignan natin sa ibang mga translation, sa NKJV, yung maskil daw, ibig sabihin niyan, translate siya as contemplation. And then sa Net Bible version, ito ay tinatawag na well-written song. Sa NHEB naman, ito ay contemplative psalm. And sa YLT version, ito ay tinatawag na instruction. Okay? Instruction of the sons of Korah. Pero ano ba yung maskil? Kung titignan natin yung maskil, yung Hebrew word na maskil, ay makikita din natin siya sa Amos chapter 5 verse 13, which is translate siya as prudent ng ESV version. Pero sa CSB version naman, tinatawag siyang insight. So naniniwala ang mga Bible scholars na itong maskil, Hebrew word na maskil daw, is meant to be meditative and to impart wisdom. Okay po? So yan po yung background po dito po sa Psalm 42 kung bakit po siya naisulat. And also, ano naman yung sons of Korah? So, maaring familiar na po tayo dito sa mga nakabasa na po, particularly ng Old Testament. Babasa po natin
Ang mga sons of Korah, sino po sila? Sila po ay mga Levita, no? Galing po sila sa pamilya ng Kohat, no? Nung panahon ni David, no, they serve in the musical aspect on the temple worship po. Mababasa po natin 'yan sa 2 Chronicles 20 verse 19. Pero take note, 'di ba? Ito din 'yun, sila din yung mga Korah nang nagrebelde kila Moises noon. Naalala niyo po 'yan, mga kapatid, nung nilamon po sila ng lupa when God judged them. Diba? So, yun po ang nangyari. So, mababasa po natin yan sa Numbers 16 at Numbers chapter 26. No? Itong song na to, maaring naisulat po nila, no, itong music na to, song na to, ang salmo na to, na isulat po nila, dahil sila ay grateful. Sila ay sobrang pasasalamat nila sa Panginoon sa kahabagan na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kaya sila ay nagpupuri. Okay po. Ito po ang background ng Psalm chapter 42. And then moving on, meron po akong katanungan po sa inyo. Siguro pwede pong sumagot isa or dalawa. Ito po ang ating katanungan. Can you give an instance in your life which you long or crave for someone or something? Pwede ba kayo magbigay ng isang sitwasyon sa buhay ninyo o na nagki-crave kayo? Ayan, hindi naman kaya ang komplikado na sitwasyon, no? Kahit simple lang, yung naglulong kayo, nagki-crave kayo for someone. Hinahanap nyo yung isang tao o yung isang bagay. O sino po makakapagbigay po ng kanilang sharing? Pwede nyo naman po i-chat kung hindi po kayo makapag-unmute. So babasahin ko na lang po. Kahit 1 or 2. So pwede nyo pong sagutin itong katanungan na to bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe ngayon pong oras na to. Ayan po. Can you give an instance in your life which you long or crave for someone or something? Okay, so bibigyan ko po kayo ng isang example. Pag nagugutom ba kayo, ano bang kinikrave ninyo? Ano bang paborito niyo? Ano bang nilolong ninyo, 'di ba? Kung ako po, walang iba, halatang Pilipino ako, kundi adobo, wala pong iba. CPA, kundi chicken pork adobo. Yan po ang hinahanap po natin. Kayo po kaya, mga kapatid, ano po? Meron po ba kayong mga bagay? Meron po ba kaya ngayon, lalo yung mga nasa abroad, meron ba kayong nilolong na tao? Meron ba kayong nami-miss na tao since nandiyan kayo sa abroad, mga OFW? So can you share that po sa ating Zoom chat? Pwede nyo pong i-chat po dyan, mga kapatid. And pwede ko na pong basahin. Ayan po. Ayan po, sino po bang makapagbigay ng kailang kasagutan? Amen. Amen. Ay, sige po. Ako, sa buhay ko na ito, hinahanap ko lang una yung fellowship sa totoong mga sumasampalataya sa Diyos, nagmamalasakit sa gawain ng Diyos. Yung totoong may takot sa Diyos, makakasama sa mga mission. At sa pangalawa, yung gawain ito, namimiss ko palagi. Nalulong ko siya palagi. Sabi ko nga kanina ako naghihintay, namimiss ko. Lagi ko siyang nahanap-hanap. Na parang isang usan na nasasabik sa batis, sa salita ng Diyos at sa gawain ito. Amen. Yung mga tao na dapat talaga, yung prayer ko sa Panginoon, makasama sa mission at sa lahat ng gawain patungkol sa gawain ng Diyos at sa buhay na ito. Amen. Amen. Praise God po, Pastor, sa inyong pong naibigay na sharing po. Praise God. Amen and amen. Super agree po dyan. And ngayon naman po kay Sister Andrea, na sinabi niya po dito, basahin lang po natin. Yung pamilya ko na hindi na po kami nagkakasama sa fellowship. So yung po ang nilolong or kinikrave or nami-miss po ni Sister Andrea. So meron pa po bang habol before po tayo magpatuloy sa ating mensahe ngayong pong gabing ito o ngayong oras na ito? Ayan, going once, going twice, going twice. Meron pa po ba? Hello po. Amen po. Amen po. Sige po. Ako din po, yung katulad din po yung sinabi ni Pastor, ito po yung fellowship na ito, yung akin po rin kinakasabigan po ng aking isip, ng aking damdamin po. Kung para naman po sa mga anak ko, alam ko naman po na okay sila sa Pilipinas. Ang natutuon po ang aking isip ngayon sa
paglilingkod po sa Panginoon kahit lang po sa pamamagitan lang po ng online, kapares nga po kanina ko pa po inaabangan yung meron po mag-send ng link. Ito po yung parang nagiging kasabikan na po ng aking sarili dito sa bansang Qatar po. Amen po. Yun lang po. Amen po. Tunay nga pong walang malayo sa Panginoon, no? Kahit nasaan po tayo, dyan po kasama natin ng Diyos. Salamat po na patuloy niyo pong nami-miss at nilolong niyo po ang Panginoon. Praise God. Salamat po, mga kapatid, sa inyong mga sharing po. Sa ating pagpapatuloy, bakit ko po naitanong yan sa inyo? Gaya po ng ating mensahe ngayong gabi at ating binasa sa Psalm of 42, ang title po ng ating mensahe ay Long for You. Pagkatapos po ng mensaheng ito na ating pag-aaralan, nagbubulayan ngayong oras na ito po yung masambit po natin. Kung sa mga matutulog na nandito sa Pilipinas o sa magtatrabaho pa dyan sa ating mga OFW sa abroad, yung I long for you, God, this day. Matutulog ka, Lord, I long for you. Tapos sa itong araw na to, pero ang puso ko naglulong pa rin sa'yo. Yun po ang ating goal, bawat isa, na hanggang dumating ang Panginoon, naglulong po tayo sa Kanya. Nandun yung apoy, kasabikan na nagniningas. Amen. So ano po yung dapat nating matutunan dito po sa Psalm 42? So meron po tayong 4 na points po na matutunan po dito. Una po is, kung mababasa po natin sa verse 1, Psalm 42 verse 1, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. So napaka-familiar po niyan or kilala po. Katulad nung ating inawit kanina, I think lumang awitin po yun na talagang inaawit na sa mga simbahan, yung kanta na yun, as the deer. So bakit nga ganito yung nilarawan, no? Sabi sa verse 1 na yung kaluluwa daw po natin, puso't isipan daw, nagpa-pants daw po katulad ng isang usa. Ano ibig sabihin ng pants, no? Pero mamaya, bago po yon, ang unang point po natin ngayong oras na to is, this is a call to intimacy with God. Psalm 42 verse 1, itong mensahe na po na to, itong Psalm chapter 42, is telling us po, it is really a call of God to have an intimacy with Him. Okay, bago pa man ang ating paglilingkod sa Panginoon, bago pa man ang ating ginagawa para sa Panginoon, He is calling us back to His feet, to the intimacy with God. Ano ba yung pants, no? Ano ba yung pants? So, tignan natin yan. So, mababasa po natin sa John 17 verse 3, and this is eternal life, that they know you, the only true God, Jesus Christ, whom you have sent. Ang salita po niyan, ang Panginoong Yesus. Yung pants po is longing, nagkikrave o nasasabik. Alam niyo po ba, yung usa, hindi po siya pinapawisan. Kaya kailangan niyang malamigan sa pamamagitan ng tubig. Kaya palagi siyang nasasabik. Yun po ibig sabihin ng pants. Kaya inahalin tulad ng mga sons of Korah yung paglulong daw natin sa Panginoon kagaya ng usa. Okay? So ano naman yung sinasabi sa John 17:3 ng Panginoong Yesus? Ito na yung Jesus when He is talking to the Father. Sabi niya, ano daw ang buhay na walang hanggan? That they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Ano ibig sabihin nun? Inalam natin yung salitang know. So, yung Hebrew word niyan is ginosko. Ang ibig sabihin, to come to know, recognize, perceive, and take note of this, properly to know, especially through personal experience, first-hand acquaintance. Ibig sabihin, highlight ko yung personal experience. Yung pagkakilala pala natin sa Panginoon is not just about head knowledge. Alam natin sa Panginoon, namatay sa krus, niligtas tayo sa kasalanan. Is this all about that? Hindi po. Ang ibig sabihin ng know is knowing Him and having personal relationship with Him. Na-experience pa ba natin ng Panginoon? O sadyang personal, kumbaga, knowledge na lang po, o just a head knowledge?
So maaring iba po sa atin matagal na sa pagiging Kristiyano, dumaan sa mga matinding pagsubok, ups and downs ng buhay, lalo na sa paglilingkod. Pero itong mensahe na to, God is really calling us to bring back the fire. If we are asking for revival to the whole Philippines and all the nations of the earth before Jesus comes back again, we must know Him back again. We must know Him again. We must have personal experience with Him again. Ang tanong, na-experience pa ba natin ang Panginoon when we read the Bible, when meditate and study the Word of God, when we pray, when we worship, we still experience Him or not? Or just reading the Bible, study Bible, it's just theology, just head knowledge, without that intimacy, without that kind of deeper, sobrang neat relationship. Really, God calling us to have an intimacy with Him. Yung fire po, nagaano po yun sa isang relasyon, sa mag-asawa, sa magkakaibigan, sa pamilya. Diba? You're not just having kilala mo sila kung ano yung mga paborito nila. Hindi yun lang yun eh. Nakikitawa ka, nakikidalamhati ka sa bawat nangyayari sa buhay nila. Yun yung knowing. You are walking. You are experiencing God. So ito yung sinasabi ni Jesus. Ito pala eternal life. This is knowing. This is a relationship. This is not a religious thing only. This is a relationship, having an intimacy with God. So ito po yung kinilalong nito ng Psalm 42. Kung babasahin niyo po yung Psalm 42, tagos siya sa puso eh. Yung nagsulat nito, yung tong Sons of Korah, nanggagaling siya doon sa heart na he knows God. Na tunay ngang may relasyon siya sa Panginoon. Na hindi niya lang talagang kilala ang Panginoon by head, but it comes from the heart because he is experiencing God every day. So, he is calling for us like the deer na nasasabik sa nauuhaw sa tubig. Diba, we know that God, Jesus, is the living water. Every day when we wake up each day, saan ba tayo nasasabik? Sa cellphone ba? Or sa mga gawain para sa Panginoon, sa trabaho? Yun ay pangalawa lamang. Una pa rin siya, yung person, yung persona, siya, ang Panginoon. Alone, He is alone. Are we still excited? Are we still in love with Him? That's verse 1. Sabi nga sa verse 2, my soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Excited ko. Excited tayo makipag-date sa ating mga mahal sa buhay, sa boyfriend, girlfriend, sa asawa, sa pamilya. Date kayo, sabik na sabik ka mag-weekend. How much for God? Sabi niya dito, when can I go and meet with God? Are you truly meeting Him in your devotion time or not? Or it's just a ritual? Sabi sa verse 3, my tears have been my food day and night, while people say to me all day long, where is your God? Sabi niya dito, nakita niyo yung dito sa verse 3, no, na itong Sons of Korah, nung nagsulat nito, dumadaan pala siya sa dalamhati o sorrow moment ng buhay niya. Sabi niya dito, pagkain niya daw yung mga luha niya. No? Mula umaga hanggang gabi. Yung mga tao nagsasabi sa kanya, nasa yung Diyos mo? Pero sabi sa verse 4, these things I remember as I pour out my soul. How I used to go to the house of God under the protection of the Mighty One with shouts of joy and praise among the festive throng. Sinasabi ng mga Bible scholar dito, maaring malayo itong Sons of Korah dun sa templo kung saan siya naglilingkod, kung saan nakatagpo niya ang Panginoon. Kaya ganun na lang yung longing niya, ganun na lang siya kasabik, ganun niya lang namimiss ang Panginoon. Tayo ba ay pumunta dito? Ako ba o ikaw ba pumunta dito sa gawain na to na ikaw ba ay tunay na nasasabik or ito po ay just a compliance thing? Mairaos lang yung gawain. Masabi lang na umattend ako. Or we're just in love again with God. That's why we are here. Hindi tayo in love lang sa gawain.
Walang gawain kung walang Diyos. Kung walang yung tao, wala yung person. God Himself that we are in love with, we are excited to long His presence, His holy presence in our midst. Kaya gabi nung binabasa ko to, sabi ko, grabe yung ni Cora, yung sons of Cora. Nandun siya sa lowest time niya and he really misses God. He missed God. He missed His presence. Praise the Lord. And ang next point po natin is intimacy with God in hard times. Sabi po sa verse 5, why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior, my God. Alam niyo po, yung sa ibang translation, yung why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Ang translated po yan sa ibang version, sa NLT, sabi niya, why are you discouraged? Why are you so sad? Okay? Nakaranas ba kayo sa buhay natin, dito sa buhay paglilingkod, buhay Kristiyano natin, na nandun tayo sa pinaka-lowest ng buhay natin? Maaaring masasabi po natin lahat ay yes. Wala po siguro Kristiyano hindi dumadaan sa problema. Amen po ba? Lahat po tayo ay dumadaan dun sa kung mayroong pinakarurok na parang nasa high peak ka na ng blessing na kasiyahan. No? Minsan parang nararamdaman ng puso natin yan. Pero meron talaga yung pinaka-lowest. Na sabi mo, ba't ako sobrang discouraged? Ba't ako sobrang lungkot? Pero God is calling us to have yung intimacy natin sa Kanya in hard times, napaka-importante. Hindi masasabi ni Cora itong put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior, my God, if wala kang relasyon sa Lord. If hindi malalim ang pagkakakilala natin sa Panginoon. For example, sa pamilya o magkakaibigan na lang, o asawa, o boyfriend, girlfriend, kahit nandun ka na hindi kayo okay, alam mo, mag-uusap pa rin kayo dahil alam mong kilala mo siya. Alam mo na pag ganito, kuwari pinagluto mo lang siya, o kaya nanghingi ka ng sorry, tapos pinagluto mo siya, alam mo, papatawad ka niya. Kasi kilala mo How much ang Panginoon? If dumadaan tayo sa sitwasyon na we are discouraged or nasa sorrow tayo, masasabi mo, actually itong si Cora, he is preaching to himself. Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior, my God. Before we preach to other people, we preach to ourselves. Kaya nga tayo nagdi-devotion Tayo muna. Sarili muna natin. Magpa-encourage ka sa Panginoon. Sabi mo sarili mo, Sammy, put your hope in God, for you will praise Him, my Savior, my God. Amen po ba? Really, masasabi lang natin yan sa panahon ng dalamhati if tunay nating kilala ang Diyos. If tunay nating malalim yung pag-ibig natin sa Panginoon. If malalim yung relasyon natin sa Kanya. If tayo ay sobrang intimate sa Diyos. Masasabi pa rin nating put your hope in God. Sabi nga sa verse 6, my soul is downcast within me. Therefore, I will remember you from the land of the Jordan, the heights of Hermon from Mount Mizar. Kahit nasan man ako, nandun man ako sa mundo, maaalala kita kahit ako discouraged. Hindi na tatapos sa depression o discouragement. Lagi niyang binabanggit na maaalala kita. May pag-asa sa kabila ng pinagdadaanan ko. Sabi niya, verse 7, deep calls to deep in the roar of your waterfalls. All your waves and breakers have swept over me. Maging yung mga unos, mga bagyo, mga alon ng buhay. Ako'y mananatili sa iyo. So kapatid, kung ikaw po ay nakaka-experience ng mga pagsubok sa buhay, maaring sa personal po natin na relasyon sa Panginoon, sa pamilya, sa ministry, sa trabaho, sa finances, sa kalusugan, kahit ano pa man yan. Preach to ourselves muna, bago sa iba. Put your hope in God. You said to yourself right now, tap mo yung sarili mo, tap mo yung heart mo. Put your hope in God.
For I will yet praise Him, my Savior, my God. Ako po, dumating po ko sa buhay ko na I'm really hard. This year is a very difficult year for me. Since the start of the year, January, ang daming nangyari till last month. It's very hard for me. But the Holy Spirit remind me of His word. Put your hope in God. For I will yet praise Him, my Savior, my God. Parang dumaan din ako sa depression at some point. Yes, maglilingkod ba ng Panginoon dumadaan? Kristiyano dumadaan? Yes, dumadaan tayo. But di doon nagtatapos ng story ng Diyos. Even Job na maglilingkod ng Panginoon, talagang righteous, no? Dumaan. Pero nagtapos ba sa pangit? Hindi po. Let us put our hope in God. For we will praise Him, my Savior, my God. Pili, napaka-importante po ng intimacy with God in hard times. Kasi dito po natin yung marirealize yung kahalagahan. Kailan ka ba kakapit sa sarili mo? Down discourage ka na nga eh. 'Di ba ang tinuturo ng mundo, magpakatatag ka, maging malakas ka. Paano ka magiging malakas? Ako kukuha sarili mo. Ikaw nga down discourage ka eh. Mahina ka. We draw our strength from the source, who is God. Saan manggagaling yon? Sa intimacy. So we check our devotion life, our reading, meditation, our worship, and our prayer life. We check on that one. Right? Amen po ba mga kapatid? Yun yung lalo sa mga maglilingkod ng Panginoon. Minsan tayo yung tayo talaga nasa battlefield, frontliner. We cast the vision, the goal to the people, we led them to Christ. Pero di naman nare-realize ng mga inalagaan natin na tayo yung unang inaatake ng devil, ng enemy. At mas marami yung battles natin kaysa sa kanila. Pero anong panghahawakan natin para mapagtanggumpayan nito? Paano tayo magiging malakas? Walang iba yung relasyon natin sa Diyos. Yung intimate tayo sa Lord. Or else kung hindi tayo intimate sa Lord, saan tayo intimate? Whom do we worship? Whom do we spend our time? Walang iba naman kundi ang Panginoong Diyos. Siya, katulad nga nung kay Job, I really amazed yung buhay ni Job. Na parang ang hirap kung tutuusin nawala ni mga ari-arian, pamilya niya, and even yung health niya. And even kung mapapansin niyo dun sa latter part ng story, he question God, no? But yung questioning is out of intimacy with God because he knows God. Pero yung mga friends niya, misrepresent nila ang Panginoon sa kanilang mga advices kay Job ng mga panahon na yun. When I read that book, yung buhay ni Job, no, it's really encouraging me na ganito pala ang buhay, Kristiyano, ang buhay ko sa Panginoon, ang buhay kong paglilingkod. Yes, I am discouraged, but nothing can take away His love for me. Amen? Kaya nga sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete and not lacking anything. Masasabi po ba natin na if we have relationship sa Diyos, na pag dumadaan ka sa pagsubok, masasabi mo pa rin, salamat Panginoon. Mahirap yung sambitin kung hindi natin kilala ang Diyos. Lord, salamat Lord nagkasakit ako. Sakit ako. Salamat Lord, wala akong pambayad. Salamat Lord, mga nangyayari sa pamilya, sa work, sa career, sa ministry. Salamat. Salamat Lord sa pagtuturo at pagtutuwid mo. Masasabi ba natin yon? We cannot have that joy pa rin if hindi tayo intimate sa Panginoon. Kung hindi natin kilala ang Diyos.
Having an intimacy with God in hard times, no? Meron kang maturity at completeness sa Panginoon. Amen po ba? Yung mga trials na yan, yung mga dumarating sa buhay natin, yan ay for us, no, para magkaroon ng to test our faith to produce perseverance. At yung perseverance na yon, finish its work so that you may be mature and complete. Di ba? Kung kilala natin ang Panginoon, ay para to sa ikaka-mature ko, para to sa grow ko. Wala naman sigurong nag-exercise, nag-workout o nag-gym, di ba, na hindi dumaan sa pain. Amen po ba? Pero look the result. May muscle. Amen po ba? God is maturing us and completing us each day. Pero paano mangyayari yon? In that intimacy. We are maturing in the Lord. Di ba? Kaya kahit anong sabihin man ng mga tao sa paligid natin about kay God, wala yan Diyos nyo. Katulad ng sinasabi kay Cora, no? Nasaan yung Diyos mo? During your hard times, during your lonely times, nasaan yung Diyos mo? If malalim, but meron tayong relasyon sa Panginoon na malalim, we can maturely say, no, God is with me. God is maturing me. God is growing me. I am complete in God. Amen. The next, sabi po sa verse 8, but by day the Lord direct His love, at night His song is with me, a prayer to God of my life. Wow, amen. The Lord direct His love. So next point po natin, God is more than enough. God is more than enough. His love is more than enough. The Lord is guiding us in His love. Di ba yung alam naman natin yung love ng Panginoon is not a human love. Hindi po siya phileo o brother love. Hindi siya po storge o familial love. Hindi po siya eros. Hindi po siya ganun eh. Highest form of love, which is agape. Unconditional. Nothing can take away your worth in Him, your value in Him. You are God's beloved. It's not but about our performance. Even, kailangan nating maglingkod sa Panginoon, di ba? Kailangan nating ipakita na we are really, may evidence na we're sons and daughters of God through our service to God, di ba? To the people. But nothing can change His love for you. It's not by your performance. He loves you because He loves you, because He is love. Amen? Yung value natin at yung identity natin, hindi naka-anchor kung ano yung pwede natin gawin sa Diyos. Yung talento natin, o yung skill natin, o knowledge natin, and even sa tinasabi ng tao at mundo sa atin, or even the sin that you're struggling with, no? Or the situation na mahirap, hindi naman yung identity mo yan eh. God loves you because He loves you. The point is, He loves you because you are His child. Bago man tayo naging servant, naging child muna tayo. Amen po ba? Ang sarap nun. Ang sarap nun. Bago tayo naging servant, naging child muna tayo ng Diyos. He is directing us with love. Kaya minsan pag napapagod na tayo sa ministry, sa paglilingkod natin sa Panginoon, Lord, payakap bilang ama ko. Payakap. Your love is enough. You are more than enough, Lord. Your presence, Lord, is more than enough. Kaya nga, sabi ni ni Paul sa Romans 8 chapter verses 35 to 39, can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity or persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened with death? As the scriptures say, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No,
Despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loves us. Kay sarap ng pakinggan. Verse 38 ito pa. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Wala po. Kahit anuman yung depressing moment na dinadaanan natin. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, ano mang iniisip mo, yung worry mo about bukas, pati man yung mga powers of hell, no one can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Kaya sarap pakinggan noon na dumadaan tayo in the trial sa mga pagsubok. It's more than enough. Gaya nga po na na-mention ko sa inyo, this year is really hard year for me. But this year, really the Lord showed me that He loves me. Kaya ako nandito because of grace at love ng Panginoon. Kaya pa rin ako nakakanatiling nakatayo. Hindi dahil kung ano ang kaya kong gawin para sa Panginoon, kundi because His love for me na nagpatuloy sa akin. Sabi ko nga dun sa isang kaibigan ko, alam mo, marami tayong responsibilidad sa buhay. Iniisip mo yung responsibilidad. Responsibilidad mo nito, accountable mo to. Why not tignan mo sa ganitong perspektibo? Ginagawa mo ang lahat dahil mahal mo sila. Hindi ba mas magaan? Amen po ba? Nakalimutan natin. Faith, hope, and love. Ang greatest is love. Ang pag-ibig ang nagpapagaan sa lahat ng mga dalahin. Amen po ba? Amen. Kahit may responsibilidad tayo, we're accountable in so many things in this life. Nagpapagaan pag ikaw ay naramdaman mong mahal ka. Kahit pagod ka, for example, lutuan ka ng nanay mo, ng asawa mo. Lutuan ka ng masarap na pagkain, pagod ka, no? Stress ka. Naramdaman mong mahal ka niya. Di ba nakakapawi ng pagod? Amen po ba? His love never fails. People can fail us. Even sometimes we can fail you because we are still humans. But in reality, Christ's love never fails. Pinatunayan niya na yun sa cross eh. Amen po ba? Kaya babalik tayo doon. Babalik tayo sa place ng intimacy. Babalik tayo doon sa part na yun. Hindi natin kayang i-sustain tong end times kung walang pag-ibig. We cannot share the gospel to the lost, to our enemies, if we don't have the love of Christ. Hindi natin kayang tingnan ang mga tao sa paligid natin with the lens of His eyes, with the lens of His love, if wala tayong Christ love. Magkakaroon lang tayo ng spirit of apathy, walang pakialam, or judgmental spirit. Na tayo lang yung may kailangan sa Diyos. Okay na tayo dito. Sama-sama. Tayo na lang. But if we have Christ's love in us, we could share the gospel. We could serve God mightily. Because yung nagko-compel sa atin is not our ability, is not our gifts. It is His love that drives us to finish till the end the race. Ano bang nako-cover sa sin, sa kasalanan? Kundi love. How are we in the church? How are we in the ministry? Are we loving each other? It is easy to say the word love. But in reality, ito yung pinakamahirap sa Kristiyano. Amen po. Hirap to. Hirap. Even Christians among themselves are so divided. Amen po ba? Look ourselves. God is calling us to the place of at His feet. So we can receive His love and we could share that again, His love
to other people. Na kahit anumang mangyari, kahit mahirap naman talaga. Pero yung pagmamahal ng Panginoon, alam ko, I am God's beloved. I am His child. Hindi man matupad yung mga pinaplano ko, but I know God's ways is perfect. More than that I can think of. Because He loves me. He prepared things for me that I could never imagine of. Limited lang ako. Ito ang Diyos. Pero alam ko itong Diyos na nagmamahal sa akin, sapat na. Sapat na siya sa buhay ko. Amen po ba? So let's go back. Let's go back our priority. Di ba pag priority nga natin, pag tinanong tayo, yung priority natin, siyempre bukod kay Diyos, diba, ang Diyos, ang pamilya natin, di ba, mga mahal natin sa buhay. But yung hierarchy nun, una pa rin ang Panginoon. Una siya. Una ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga po, sabi po dito, God's love is more than enough. Kailan yung huling naranasan ng pag-ibig ng Diyos? Yung tipong nag-pray tayo morning at evening na hindi ka humingi. Yung prayer mo ganito lang. Lord, salamat, minahal mo ko. Lord, salamat, minahal mo yung katulad ko. Kailan natin yon piniray ulit sa Panginoon? Lord, salamat, minahal mo ko. Ito, this year, sabi ko nga sa inyo, sabi ko, Lord, salamat, Lord. Kasi He takes away things, people in my life this year para maibalik ako at maipreach ko itong mensahe na to. That more than any human love, God's love is more than enough. Pero paano ko yung mauunawahan ulit? He takes away things and people in my life. Yung na-experience ko siya muli. O nga, Lord, no, ito pala yun. One worship night that I attended, sabi ng Lord sa akin, what if kunin ko yung isang tao sa buhay mo? God do it. God did it, no? Ginawa niya. And people in my life, ginawa ni Lord. Yun pala yung purpose niya. Sila pa katulad kay Job, no? Meron siya mga kinuha niya yung ano niya. Doon ko na ano yung purpose ng Lord na duman ako sa duman ako, I'm humbly speaking that glory to God. Duman ako sa isang depressive, anxiety for the past months. It's been 2 months. It's not an easy for me, lalo itong year na to. But tama yung sinabi sa atin ni Bishop Ruthie, no, Nanay Ruth, sa atin na this year, nung pinalikan ko yung mga sinabi ng Panginoon, yung mga prophecy ng Panginoon in January, this year is not an easy one, but His love is parallel. His love will carry us through this year. Which yun yung nangyari sa akin eh. This year is really hard for me, but His love carries me through. Talagang love talaga niya. Because perfect love drives out fear. Not human love. It's the perfect love of God drives out fear. Amen. Kaya salamat sa buhay ng Panginoon na ako ay nakakapag-preach pa rin ng ganito. It's not because how eloquent I can do this. No. It's all by His grace. I am standing because of His love. And glory to God. And I'm standing because He is my rock. Sabi nga sa verse 9, I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why must I go about mourning, oppressed by the enemy? Yan ba ay sinasabi out of complaint? No. If you are intimate with God, you can say things frankly at candidly kay God, no? Pwede mo masabi lahat eh, kasi close nga kayo. Tama po ba? Pero sinabi niya dito, Lord, nakalimutan mo na ba ako?
Pero sinabi niya dito, I say to God, my rock. He mentioned rock. Amen. So ano ibig sabihin yan? Kitang-kita na ang foundation ng Son of Korah na nagsulat nito na ang God niya ay rock niya. Ano ba yung mababasa natin sa Matthew 7, verses 24-27? Alam ko familiar na kayo dito. Anyone who listens to my teachings and follow it wise, like a person who builds a house on solid rock. Okay, katulad daw ng isang tao na nag-build ng house sa solid rock na meron namang rain na dumating, no? At flood waters, no, at the winds beat against the house. Hindi yung basta-basta matutumba kasi it is built on the bedrock eh. Doon sa bato siya nakatayo. But yung anyone daw na nakikinig ng salita niya pero hindi naman ginagawa, hindi man nag-o-obey, it's like a foolish daw, no? Like a person who builds a house sa sand o buhangin. Na pag dumaan man yung bagyo, ulan, no, baha, hangin, ay magkukolaps po yan. So, God is asking us right now, sino ba yung foundation natin? Sometimes it's really easy to say to a person, uy, pinag-ano mo lang yan, depressed ka lang, suicidal ka lang. Lungkot-lungkutan mo lang, may Diyos ka, Kristiyano ka, di ba? Madali bang sabihin yan? Pero pag ikaw nanduman sa sitwasyon na ikaw nag-depress, hindi madali. Meron akong nakausap na, I have a friend, close friend of mine. We're both Christian. Then duman ako sa depression. Then, nung time na yon, and then, sabi ko, bakit ba, Lord? Kristiyano ako, likod ako sa'yo. Bakit ako dumanas ng ganito? Alam ko may part naman ako doon, kaya dumanas ako. Pero, why the Lord allowed that situation, no? Yung pala, may mga lumalapit din pala sa akin, yung alagaan ko rin pala, is may mga dumaan sa mga depression at anxiety. Yun din pala, no? The Lord, sabi sa akin ng Lord, paano nila malalaman, paano mo mauunawaan sila kung hindi mo rin napagdaanan? Kaya talaga yung mga pinagdaanan natin mga kapatid, be thankful. Because may someone na lalapit sa'yo na imi-minister mo at doon makakilala sa'yo through you. Amen. Kaya you can ask God in an intimate relationship, Lord, why is this happen? What is your purpose? What are you teaching me? Una-una ang tinuturo ng Panginoon, ako dapat yung solid rock mo. Amen. Hindi yung sitwasyon, hindi yung kalungkutan o yung problema. Ako dapat yung solid rock mo. Nang dumating man yung hangin, bagyo, na manatili ka pa rin nakatayo. Amen? Kaya nung ano na yon, hindi kami naging okay nun eh. Tapos parang it's about a year or 2 years, no? Pero nung naging okay kami, hindi ko nga alam ang kaparaanan ng Diyos, iba pala. Nung naging okay kami, yung nag-chat siya sa akin na nag-suffer din pala siya sa depression. Kristiyano to ah. Sabi ko, Lord, matatawa ba kung ano? Or answer prayer ba to? Yun pala, ginamit ng Lord yung depression na yun para maunawaan niya ako. Hindi pala ganun kadali. Even Christians can be affected by that. Doon ako naging humble. Doon ako nagkaroon ng heart of God. Compassion. Na hindi lang tayo basta-basta mag-share ng gospel. Dapat may love at compassion. Yes, we hate the evil. We hate sin. Yun naman si Lord eh, is holy and judge. Pero that wag mawala ang compassion and mercy sa tao. The love, the driving force. So yun yung, that time, naging okay kami. Because God used that again, that situation na siya naman yung na-depress. So finally, nag-usap kami, sabi niya, he says, sorry, hindi ko naunawaan noon na yung pinagdaanan mo, masyado kitang ginudge.
Kasi di ba we tend sometimes na, mga Kristyano ba, hindi ba na nadadapa minsan? O hindi ba nagsasuffer sa ganito? Look what Job, nangyari sa buhay ni Job. Ano yung mga sinabi ng mga tatlo niyang, yung kaibigan niya? Di ba? Ibang-iba sa kaparaanan at kaisipan ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Dami ko man napagdaanan na sabi ko, Lord, turn off the flesh ko ba to? Tagal na nito ah. Pero sabi nga ni Paul, your grace is sufficient. Kung di mo man to tanggalin, para lang ito pa, yung i-humble ako. So I could stay humble till you come. Amen po ba? Salamat sa Lord. Ang naging solid rock ko ay siya. Kaya I have overcome the storm in the past 2 months. Actually, this year, start pala ng January. I have overcome the storm because God is more than enough. Because He is my solid rock. Sabi nga sa 1 Corinthians 3:11, for no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Siya yung ating foundation. So, sabi sa 1 Peter 2:6, for it stands in Scripture, behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in Him will not be put to shame. Who is that cornerstone? Sino yung haligi na yan? Walang iba, ang Panginoong Jesus. Sabi sa Psalm 62 verse 2, He alone is my rock and my salvation, my fortress, I shall not be greatly shaken. Pag hindi tayo dumaan sa mga storm o talas ng buhay, we cannot say that He is our rock if yung faith natin hindi naman na-test. Hindi natin masasabi ang rock si Lord kung hindi tayo na-humble ng God. Amen. Kasi minsan, yung rock parang kasi matibay na pundasyon. No? Minsan, kung ang pundasyon natin, ability, pera, delikado yan. O kasarili, it's dangerous yun. But the Lord bring us back that He is our foundation. He is our firm foundation. That even what will happen in this life, we can stand. Praise the Lord. Next po is, last point po natin, intimacy with God brings honesty. Sabi nga po sa last verses natin, sa 9 to 11, sabi ni Sons of Korah, I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why must I go about mourning, oppressed by the enemy? O di ba tinanong niya si Lord? Or bakit nakalimutan mo ko? Ba't kailangan ko dumaan sa pagdurusang ito? Di ba? Nandito siya sa depressing moment eh. My bones suffer immortal agony as my foes taunt me, saying to me all day long, where's your God? O tingnan mo yung mga tao, no, mga enemy ko, natanong nila kung nasan ka. Tapos nagtanong siya ulit sa sarili niya, why are you so discouraged? Why are you so sad? Nagpreach siya ulit sa sarili niya, put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Alam nyo, when we are intimate with God, we can be honest with our feelings, with our thoughts. Ito yung natutunan ko sa journey ng buhay Kristiyano. Para mabalanse tayo, hindi tayo ma-extreme sa ating pananampalataya. Ano po ibig ko sabihin? Let's look up the life of Job. Sabi si Job isang righteous, pero take note of what he said unto God. Job 17 verses 3 to 16. Verses 3 to 16. Sabi sa verse 3, I am being honest, God. Accept my word. There is no one else to support what I say. You have closed their minds to reason. Don't let them triumph over me now. In the old Proverbs, someone betrays his friend for money and his children suffer for it. And now people use this proverb against me. They come and spit in my face. My grief has almost made me blind. My arms and legs are as thin as shadows. Those who claim to be honest are shocked, and they all condemn me as godless. Tingnan mo yung mga kaibigan niya, di ba kinokondemn siya? Those who claim to be respectable are more and more convinced they are right. But if all of them came and stood before me, I would not find even one of them wise. My days have passed. My plans have
fail. My hope is gone. Sinabi niya sa Lord, my hope is gone. Inamin niya sa Lord. But my friends say night is daylight. They say that light is near. But I know I remain in darkness. So inamin niya, nandun nasa darkness siya. 14, I will call the grave my father. The worms that eat me, I will call my mother and my sisters. Where is there any hope for me? Who sees any? May nakakita ba? Hope will not go with me when I go down to the world of the dead. So sino? Si Job, who is righteous. Kung nabasa niyo na yung book of Job, no, yung buhay niya, nireward siya ng Panginoon. Tama po, no? Pero, nakita din natin yung part na Job is being honest with what he feel. Kailan tayo naging honest kay God? If people would look at you, ay, Christian ka, di ba? Pero bakit ganyan ka? Ba't parang nalulungkot ka? Di ba Christian na kailangan full of faith? Para mabalance tayo, hindi tayo may extreme. Even servants of God, nakakaranas ng pain. Huwag natin itago. Kasi pag tinago mo yan, ano mangyari niyan? Hindi tayo gagaling. Honesty brings healing. Amen. Hindi tayo sabi, galing-galingan tayo, tulong-tulungan tayo, malakas ang faith ko, Kristiyano ako. And yet, you are going to struggling in your sin. You are struggling in pain of heartache. Alam mo, kay Lord, pag alam natin yung salitang intimacy, kay Lord kasi without judgment eh. Pwede malaka kayong umiyak. Sa tao, sasabihin ka, ang hina mo naman, Kristiyano ka? Ganyan-ganyan ka? Paano kayo maniniwala sa'yo? Yeah, somehow true. Half-truth yon. Yes, masama bang umiyak? Masama bang in pain ako eh? Nasaktan ako eh. Yung tatay ko nandun sa ospital eh. Nalubog ako sa utang eh. Pwede bang umiyak? Kahit isang araw lang. We forgot na sinabi din ng Panginoon, be merciful to those who need mercy. Mourn to those who mourn. Comfort those who are suffering. Nakalimutan natin yung part na yun. To be balanced. Ito, naunawaan ko to eh. Mas lalong naano ko sa Panginoon na nami pa akong di alam sa'yo. Yung heart mo, iba sa heart ko. Iba pala ang God's heart sa human heart. Ibang-iba. Ibang-iba. So doon ko nakita din yung mga faults ko. Ay, ganito siguro ko. Naging hard din ako sa iba. Sobrang hard. To the point that I have no compassion in them. Hindi ko sinasabi tayo magkasala, makipamato. Pero yung understanding na dapat tayo nakakaintindi dapat sa bawat Kristiyano, kapwa Kristiyano natin, mas malawak dapat. Actually, naranasan ko din yun recently. Sabi ko na people, especially the believers, does not believe in me anymore. Yes, dumating ako sa punto na yun. Hindi na sila naniniwala sa akin. Because they know me that ako daw ay Christian sa work. Nag-send din ako ng Bible verses dun sa every meeting namin. May group chat kami doon sa office. Pero nung nakita nila ako na, pwede ko na mapigilan. Dumaan ako sa depression eh. Depression is just nasabi mo lang have faith. Pwede bang kailangan kong dumaan sa morning? Pwede bang kailangan kong dumaan sa pag-iyak? Pwede bang sinasabi ng Lord sa Ecclesiastes 3, chapter 3, there's a time to mourn, there's a time for sorrow. Pwede ba yun? Yes, pwede. Even Jesus wept. Amen. Doon ako naging hard sa sarili ko. That time, sabi ko sa sarili ko,
Ang hard ko sa sarili ko pala. Kasi sinasabi ko sa tao noon na, kasi ayoko, sano ko eh. Kailangan maging malakas ako, I look sa kanila. Pero ako pala yung naging nahirapan. Hindi ako naging totoo sa sarili ko na I am in pain. Kaya nagprolong yung agony, kaya talaga na-depress talaga ako. Instead of being honest that I am wounded, that I am pain, that I need God, I need help. I don't need judgment. I need help. I need mercy. I need grace for me to get up again. I'm so hard on myself and even fake that I am strong, even I am not. Grabe. Grabe yung naituro sa akin ng God. Ginamit niya po yung isa ko pang kaibigan na bumabalik pa lang sa Lord. Sabi niya sa akin, ba't di mo kasi aminin? Sabihin mo sa kanilang totoong nangyari para ma-set free ka. Boom. Oo nga. Kasi lagi kong sinasabi sa kanila na nagpapakaano ko, hindi, okay lang, okay, everything, ganun. May faith tayo, ganyan. We are intimate with God. We can be honest with our feelings, with our thoughts. Lord, sasaktan ako kayo. Nag-worry ako eh. Pag pumunta ka ba ng doktor, anong pinapagawa natin? Nagpapadiagnose kung may sakit. Pero kung di ka magpapacheck up, tapos sabihin mong okay ka, pero hindi ka man okay, ang mga sakit mo, ay baka mapunta tayo 6 feet below the ground. Mauna na tayo. Hindi natin maabutan yung rapture. Ni Lord. Kasi ang faith is not denying what's really happening. Rather, ina-accept mo yung nangyayari and you having hope in God that He will work at His best for our own good and for His glory. Yun po yung faith. Hindi po yung lakas-lakasan. Amen po ba? Because God is calling us, if we have are intimate with God, God is giving us a humble heart. Na kahit anuman nang narating natin sa buhay paglilingkod na to, maging mag-humble pa rin tayo. Amen. And that's what exactly God did to me. Kaya naunawaan ko din yung sinabi ni Paul na may thorn of the flesh siya. Hindi may naalis ng word. Mas lumawak yung kaisipan ko. Alam niyo, kung tutusin, bibigay na talaga ako talaga. Muntik na akong bubikay. Pero God uses people. God is sovereign God. God is in control. He uses people, kahit unbeliever, ginagamit niya. Grabe si Lord. Kasi nandun ako sa panahon na parang nakafocus ako sa pain. And I can't even, parang wala na pumapasok, even I read the Word of God. Really, God is working in His ways that we cannot see. He works higher than our ways. Kaya merong word na trust, pagtitiwala. Kaya salamat sa Panginoon talaga. Grabe, purihin ng Panginoon. And glory to God. Glory to God. Kaya nga po, mga kapatid, sabi nga po, it's okay not to be okay. It's okay to cry unto God. Pag sinabihan mo ba yung namatay, sabihan mo ba ng uy, wala ka bang faith? Okay lang yan. No. Makidalamhati, makibahagi, share with others' burden. Yan naman yung inutos sa atin ng Panginoon eh. Pag mayroong kapatid na nalulungkot, damayan, i-comfort, ipanalangin, be merciful. Pag mayroong kapatiran na nalulung sa kasalanan, anong gagawin? Ko-condemn ba? Katulad nung isang na-viral na simbahan, pupost pa sa social media? Yun ba tamang pagkukorek? No, it's not. We are correctingly, gently, privately, in love. Restoring in love. Sugat na nga, susugatan pa ba natin? Ano manggagaling sa healing? Pag sugat yung isang tao, sugatan na. Okay, pag sugat na yung puso niya, lalagyan mo ng band-aid, comfort,
'Diba? Pagpapahingahin mo, show love, 'di ba? Praise God. Ako, salamat sa TGPM family who showed God's love to me for the past months. Di ko kakayanin di ko siguro kinaya tong journey na to if God does not sent you to me. If you do not obey God, yung pakita sa akin yung God's love. Pero aminado ko, there are some people who give up on me this year. But I bring glory to God for what happened to me. That I came standing back again. Salamat sa Lord. Pwede palang umiyak. Kasi sa lalaki, compared sa babae, ang babae, ano lang yan ng babae, parang, di ba madali silang umiyak. Pero by nature, ang lalaki kasi, tahimik lang yan, bigyan mo lang sila ng space, makapag-isip-isip, gusto niyang solusyonan niya mag-isa. Hindi yan masalita. Tama po ba? Nature kasi ng lalaki by default, ganun eh. Kaya mas marami nag-suicide mga lalaki yung nade-depress. Di ba? Tingin sa Bible. Si Elijah even get depressed, di ba? But praise God. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. God backs us to the place of His love, in a place of intimacy, and His love is enough that we could be honest to Him. Lord, I need you. Once again, I need you. Kaya, praise the Lord. Kaya nga sabi niya dito, again, sabi niya, put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior, and my God. Sabi nga sa 16 verse 11 sa Psalm, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. In the middle of our pains, in the middle of our trials, worries, anxiety, yung presensya ng Panginoon, ano na yun, it can give us joy, peace. It can give us peace and joy during hard times para tayo makapag-continue. Eh, alam mo nandyan yung mahal na mahal ka. Alam mo nandyan yung mahal na mahal ka. Sapat na para mawala yung mga takot sa buhay natin. At makapagpatuloy sa buhay pagpilingkod sa Diyos. At far up again. Purihin po ang Panginoon. Sa ating pagkatapos, alalahanin po natin sa Psalm 42, dito sa Sons of Korah, although napakatago sa puso yung isinulat na tong awitin na to, God is calling us to intimacy with Him like the deer na sabik sa presensya at nauuhaw sa Panginoon. And napaka-importante na may intimacy with God in hard times. Eh paano ka pag dumating sa panahon na God takes away your loved ones, ikaw na lang mag-isa? Mas lalo nating kailangan yung pag-ibig ng Diyos, maging intimate sa Diyos. Dahil wala tayong panghawakan kundi ang pag-ibig ng Diyos sa atin because He is more than enough at siya yung ating rock na hindi tayo matitinag anumang unos ang dumating. Patapos na ang taon, mapapahaliluya pa rin tayo. Praise God. And intimacy with God brings honesty. We can be honest with God without pretensions because God hates pretensions. But God wants us to become humble, lay down our feet and become honest with Him that we need Him each day. Praise the Lord. Tayo po manalangin, purihin po ang Panginoon, purihin ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Purihin, Lord, marami kaming natutunan po, Panginoon. Maging ako, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng mga Sons of Korah, God, sa nagsulat ng awiting ito sa Psalm 42. Hindi naman to aksidente, Panginoon, itong mensahe na ito. Naway maging tangan po namin itong mga salita mo, Panginoon, hanggang sa kahuli-hulihan. We don't know what will happen in the last 2 months of this year, but tulungan mo kaming maging nakatayo. Kung may unos man paparating, hindi naman upang kami ay saktan, pahirapan, kundi upang kami patibayan at maging mature at maging Christ-like kagaya mo. Salamat, Panginoon. Panginoon, sinusurrender namin yung aming mga puso ngayon.
At mga puso ng mga kapatid kong to, hindi ko alam, Panginoon, kung ano mang ang nasa isipan at puso nila. Yakapin mo ang mga nabibigatan. Pagpahingahin mo ang mga nagdadalamhati, O Diyos, sa kanilang puso at isipan. Ano man ang kanilang mga pasanin sa finances, sa ministry, sa relationships, sa trabaho, Panginoon, sa kalusugan, pamilya, ano man, Panginoon, yon at mga struggle sa kasalanan, sila po ay tulungan mo, Panginoon. Pakita mo ang wagas na iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat. Purihin ka, sama po ng banal na Espiritu na patuloy magpapalakas sa amin each day. We love you, Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. And glory to God. Amen. Praise the Lord. Ayan. Maraming salamat po sa buhay niyo, Pastor Sam, sa napaka-bless na mensahe ng Panginoon. Ayan. Mga kapatid, alam